Hello, drawing students. Sa pagkakataong ito, lalagyan natin ng costume o ng damit or ng attire itong character construction natin. Pero may napansin lamang akong mali. Medyo alam mo, minsan na OOC ako no? So, minsan, pag may nakita akong mali, talagang ine-edit ko talaga siya, no? Pero ang kinaganda kasi ng digital illustration, adjust-adjust na lamang siya, no? So, yan, ganyan, ano? So, adjust. So, yun yung daya doon, ano? Pagka traditional to, good luck sa'yo, no? Kailangan mong either panindigan yan or buburahin mo talaga, no? So, uh, which is so hassle, no? So, ayan, ano? Kasi, try ko siyang ipantay doon sa front view natin. Okay. Yan. So, boom. Ayan, no? So, yan yung mga konting tweaks tayo na ginawa, no? So, ito naman sa harapan, siguro mainam na lagyan natin siya ng ayan, tubong ganyan, ano? Pag ganyan. Yan. Okay. So, anyway, ganito na lang. Lahat ng drawing natin na nakapulang tinta, ang gagawin natin sa kanya ay ilalagay natin siya sa isang folder. So, gagawa tayo ng folder dito, right here, new folder. This is the mannequins in rock. Tama ba yung spelling ko? Mannequin in rocks. Actually, those are male mannequins. Okay? So, ipapasok natin siya lahat dyan. Yan. So, ayan siya, no? So, nandyan siya lahat. Now, ang gagawin ko, itong folder na to, i-reduce ko yung opacity niya right here. Boom. Ayan, no? Boom. And, ayan. So, meron na tayong, ano. Then, I'm gonna add another layer and papangalanan ko siyang rough model. So, ira-rough natin yung ano niya, no? Ira-rough natin yung model niya. Okay? So, sabihin natin yung guy I don't know, hindi ko alam kung anong design ang gagawin ko sa kanya, pero gagamit muna ako ng blue ink, no? Blue ink muna. Yan, okay. So, ganito yun, ano? Kailangan ma-drawing mo in mannequin yung person, okay? Kailangan makapag-drawing ka ng mannequin. It's like drawing a naked person. So, bakit ba natin kailangan i-draw yung naked person? Bakit ba natin siya kailangang i-mannequin muna? Kasi para malaman natin kung saan re-rehistro yung damit niya. Okay, malaman natin kung saan yung waistline niya, yung belt line niya, and so on and so forth. Okay? So, okay, and I'm just gonna reduce the opacity of this and sabihin na natin naka-polo yung lalaki, naka-polo siya, tapos naka-tuck in. Naka-polo siya, no? So, okay, kunyari yung polo niya may kwelyo. So, alam natin kung saan natin ilalagay yung kwelyo niya. Kasi nga, alam natin kung nasaan yung leeg niya. Dahil, kaya nga collar, di ba? Yan. So, pag ganyan, okay. So, more or less nandyan yung, ano niya, yung kwelyo, di ba? Pero parang napalaki yata yung kwelyo ko, di ba? Na-OC na naman ako. So, drawing natin ng medyo, yan. No? So, sisimplihan lang natin yung attire niya kasi medyo we have a brevity of time, okay? And eto yung ano, and actually, if you notice, I'm not using any brush pressure. No, hindi ako gumagamit ng brush pressure, kasi minsan mas maganda. Kasi mas mas solido yung yung walang pressure sensitivity na brush. No? Okay, so ayan siya. And sabihin na natin yung belt line niya, obviously nandito yan. So nakatack-in yung polo niyang ganyan, ano? So tapos may mga lukot-lukot yan, may mga folds na ganyan yan. Okay. So tapos sabihin na natin yung polo niya nandito sa kabila. Ayan, may garter na ganyan. Yan.
Di ba? So, kita nyo, di ba? Yan. Blue ink. Tapos nandito yung, sabihin natin may sinturon siya dyan. No? Parang 1980s yung forma niya. Usong-uso yung mga tuck-in. Pati nung 90s. So, ganyan, ano? Pero para naman masyado naging hapit yung ano niya. So, minsan ganun talaga, trial and error. Okay. Tapos may sabihin na natin meron siyang bulsa dyan. Parang si Taguro no? So anyway, ito yung ano niya, medyo tight-fitted yung kanyang yung kanyang ano pantalon, yung kanyang jeans, no? So ganyan ano, medyo nakakatawa lang yung itsura niya, no? Hindi na masyadong pagtawanan. Alam kong hindi maganda kasi hindi naman natin siya ano hindi natin siya pinapaganda masyado kasi it will take time. Okay? So, medyo mahaba-habang oras yon ano? So, kunyari, naka-sneakers siya. Kasi yun yung madaling i-drawing. Naka-sneakers ng ganyan, ano? Ayan, basta ganyan. Okay? Tama naman. Mukha naman pogi di ba? So, yan. Ito yung braso niya. Yan, no? So, kita mo, no? Alam mo kung paano mahuhulog yung damit niya, kung paano magre-rehistro. Okay, so right here, so hindi ko muna i-detalye yung kamay niya. Yeah, so very rough sketch lang siya, no? No, although syempre kumpara mo dun sa kanina nating ginawa, eh ano siya, no? Mas malinis siya dun sa rough sketch na una natin nagawa. Ito mas malinis na siya, no? Pero lilinisin pa natin yan actually. Pero hindi na natin siya masasama sa video na to dahil nga kulang tayo sa oras. Okay? So medyo mapanga itong lalaking to, no? Kita niyo naman, di ko pa na-drawing yung tenga niya. O, di ba? So, let's say medyo yung buhok niya parang naka-undercut na ganyan, no? Okay. So, lagyan natin ng kilay. Yan, simple lang, no? Yan natin masyadong pinaganda. Okay. So, pero mukha siyang pogi, di ba? Pogi naman di ba? So, yeah, yan yung ano niya, yan yung front view niya. And let's go with the quarter view. So ito yung tenga niya. Sabi nga kanina, naka-undercut siya pag ganyan. Di ba? Kailangan kasi consistent yung look ng character mo di ba? So ito yung facial details niya, di ba? Yeah. Okay. And ito yung kwelyo. So alam natin kung saan mahuhulog. So syempre center line niya nandito sa gitna, di ba? Somewhere here. So andun yung ano niya, andun yung kwelyo niya pag ganyan. Okay. Nga maraming nalilito dyan. Di alam kung saan yung center line ng person. No?
Ayan, no? Okay, and ito yung sleeve ng kanyang shirt. Yan, oh. Hmm. Syempre, yan yung belt line niya. Okay. So, alam na this, di ba? Okay. So, actually, we're doing that character turnaround. We're practically doing the character turnaround at this point, no? So, pero hindi pa siya malinis, no? But basically, ano na to, parang gumagawa na tayo ng character turnaround dito, which is actually important for your character design. So you'll have a guide as to how your character looks in every angle. Okay? So, ayan, napaka rough yung belt line niya. So, yung buckle ng belt niya, syempre nandito banda yan, ano? Ayan yung magiging guide natin for the center line of our character. Okay? So, ayan, no? Kita nyo? Okay? And eto yung, ano, yung kanyang legs, no? Naka-tuck in kasi siya, no? Obviously, naka-tuck in siya. And medyo tight-fitted yung, ano, medyo tight-fitted yung, ano niya. Ito yung center line ng crotch niya, ganyan, no? Parang dito. Ito yung center line. So, importante, alam mo kung nasan yung center line ng person, di ba? Alam mo kung nasaan. Kasi nga, iba, nalilito ang pangit ng kinakalabasan pagka nag-ano sila, no? Pag nag-drawing. So, assign yung side, ito yung side, pag ganyan, okay? So, ayan, yun yung character natin. Ito yung pantalon niya, no, obviously. And ito yung, yan, yan yung dulo ng pantalon. Sabihin natin, naka-sneakers nga kasi siya, di ba? He's wearing a sneakers. Siguro sa next video natin, gagawa tayo ng female character. Okay. So, ganyan. Okay, ayan, no? Siyempre medyo maluwag siya dun sa crotch area. Huwag naman masyadong bakat, 'di ba? Ayan, 'di ba? So, yeah, 'di ba? So, that's him. It's a bit weird. Medyo mamaya may makikita pa tayo sigurado may makikita pa tayong mali diyan. Edit na lang, no? So, ganyan, no? So, that's your rough sketch. And of course, we go to the side view. Wait, kamali. Now, let's go to the side view. And your character will somehow look like this. Paano ba? Nakakatamad magbura. Ayoko na magkamali. So, dito yung kwelyo niya, no? So, ganyan yung leeg. Ito yung kwelyo. And of course, ito yung ano niya, no? Yung waistline, okay? And ito yung manggas. So medyo hapit yung damit niya kung mapapansin niyo, no? Oh, diba? So that's your character in the making. So, ito yung kamay niya. So, alam nyo guys, ano, importante medyo pagka dinadraw nyo yung character nyo na nakatayo, i-bend nyo yung arms niya. Kasi pagka diniretso mo yung arm niya, like this one, diniretso mo yan ng ganyan. Okay lang naman, pero napaka-stiff tingnan, no? Very stiff. Kaya, mas maganda kung yung character mo, yung arms niya,
naka-bend ng ganyan yung ano niya, no? Kasi tingnan mo, tumayo ka ng diretso, medyo naka-bend yung ano mo, eh. Huwag naman yung sobrang bend, no? Huwag naman yung sobrang bend to the point na mukha siyang komang, no? So, mga ganyan, no? So, naka-bend na ganyan. So, tingnan niyo yung pag tumayo kayo, tingnan niyo yung itsura niyo sa salamin, medyo hindi naman talaga straight yung ano niyo, yung inyong braso, okay? Yan, okay. So, yan. Ito yung sapatos niya, di ba? Yan. Okay. Ayan, no? Oh, buo na. Buo na yung ating character, di ba? So that's a semi-realistic character design. Okay, so let me just reduce more. Ayan. So, yan, ano? So, now, okay, so if you want to add a little bit volume to our character, probably I'm gonna add another layer here and I'm gonna put some shades, no? So I'm gonna rename this layer as shadings. Kasi yung shadings kasi yung nagpapaganda sa yun yung nagpapaganda sa ano eh, sa rap sketch eh. Magkakaroon siya ng certain appeal. So right here, dito sa brush, gagawa ko, seselect ako ng hard round pressure opacity. Okay. So right here, ito soft brush yan. So probably sabihin natin nanggagaling dito yung araw, no? So gagawa lang ako ng ganyan, no? Yan. No, you can reduce the opacity of your brush if you want, no? Parang ano lang eh, mas may appeal lang siya pag ginanyan mo siya, no? Yan. Okay. So, yan, ganyan. So, dito yung, ano niya. So, wala. Itong shading na to pang ano, pang dagdag appeal lang sa character natin. Okay. So, ayan, ano. Yeah. So, dito kunyari yung araw, no, or yung light source. Bam. No, di ba? So, medyo nagkakaroon siya ng certain appeal. Hmm. Okay. So, palaki opacity para makita nyo yung construction. So, ayan, ano? So, kita nyo. Ayan yung ating male character. Okay? So, ayan siya guys, no? So, this is a rough sketch. So, nasusunod na gagawin natin do, i-clean up natin and i-color. Pero hindi kasya sa video na to at kulang ang ating oras. Okay? So, gagawa na lang ako ng susunod na video para sa clean up nitong character na to. So, yon and then I'm gonna draw a female one. So, in any case, I'm gonna see you in the next video. So, goodbye for now.